Pero thumbs up na, diba? Sabi ang tingugan eh. Wala sulit makina manguro ni. Good day guys, for today's video, Yamaha NMAX 155. Tunog ng makina at itsura ng connecting rod na may tama na. So yun mga guys, no, klaro na talaga ang ingay ng kanyang connecting rod. Kaya biyakin na natin ang kanyang makina. Tanggalin natin lahat ng mga bolt na connect sa kanyang crankshell guys. Pati sa ilalim may dalawang bolt yan na mahaba. Kapag pupukin natin ang kanyang crankshaft palabas, kailangan natin ibalik ang kanyang nut sa kanyang magneto guys. Yung nakapabor sa magneto na axle. Ang purpose nyan is para hindi masira kapag pinukpok natin siya gamit ang martilyo. Yung thread niya mismo guys. Yan po ang purpose kung bakit nilagay natin yung nut sa kanyang crankshaft bago natin siya pupukin. Bearing check. Goods pa guys kasi nga 1 year pa ang kanyang motor. Sa kabila naman goods din. Wala din ka play no. So need pa rin natin yung palitan ng bago guys kasi masisira yan kapag tinanggal at binaklas na itong buong crankshaft sa machine shop. Kasi pupukin natin ang dalawang bearing na to guys para mapalabas natin at may walay ang dalawang counterweight. Connecting rod check. Klarong-klaro, maliwanag pa sa sikat ng araw na may tama na ang kanyang connecting rod. Pre, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa bayan, bibili tayo ng bagong set na connecting rod at ipapabiyak natin sa machine shop para doon natin makonfirm kung may tama na ang kanyang crank pin. 1 hour later. So guys, nang natanggal na ang kanyang counterweight at nakita natin kung gaano kalaki ang problema ng kanyang crank pin. You know, confirm na problema talaga niya ng makina. Kung bakit nagkaroon ng ganong ingay ay dahil may sira ng kanyang crank pin guys. So ang kanyang connecting rod naman guys ay walang sira ng gaano. Hindi katulad ng kanyang crank pin ay malaki talaga ang tama. So yan, ito na po ang kanyang crank pin at natanggal na rin sa kanyang counterweight. You know, ganon kalaki ang gasgas ng kanyang pin. So dapat is makintab yan sa kabila. At yun sa kabila is may gaspang, you know, may kayod. Malit na lang pumapasok na oil papasok sa ating crank pin. Kaya mapektuhan talaga ang ating crank pin at unti-unti masira kapag walang lubrication sa loob ng ating crankshaft assembly. So yun po ang ating bagong crank pin at ating bagong stick bearing. So nilagay niya ni tatay para may symbol na. At siyempre next ilagay niya na ang kanyang connecting rod. Napakaganda talaga tingnan guys ng ating bagong set ng ating connecting rod. You know, napaka-smooth ikutin. So next yan guys, ipapatong na ang kanyang kabilang counterweight para mag-aabot na ang dalawang counterweight guys.
So, kung tingnan mo guys, napakalinis ng kanyang bagong crank pin. So, kailangan mo lang pihitin yan pababa guys, no? Kailangan maliit na lang ang allowance niyan para sa allowance ng ating kabilang counterweight. So, kailangan mo na siyang i-freeze gamit ang ating freezer. So, itong parang na ito guys ay isang mano-mano, no? Then, goods na goods na. The next day. So, ito na guys, andito na tayo sa ating shop. So, malinis na kanyang makina. So, yan po, Inmax yan, no? Nakatingga ng mga ilang araw. So, ito yung kabilang pisngi ng kanyang makina, guys. At ito naman yung kabilang pisngi ng kanyang makina. Ito po ay palitan natin ng bagong crank pin. Kasi yan po ang salarin kung bakit nagkaroon siya ng tunog helicopter. Kung nakita nyo ang gastos na yan, guys, yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina, no? Dapat ito po ang hitsura ng ating crank pin, makinis, swabe. Yan po dapat ang hitsura para walang tunog ang ating makina. So yan po ang naging resulta guys. May gas-gas siya. Dahilan kung bakit nagkaroon siya ng biglaang tunog helicopter. Kaya connecting rod naman guys ay ox no lang tama, no. Yan, wala siyang gas-gas o sira o mga butlig-butlig. Ang kanyang stick bearing naman ay medyo ox pa rin. Pero dapat palitan din natin siya ng stick bearing at bagong connector rod. Dahil apitado po yan sa pagkasira ng ating crank pin. Bagong side bearing, dalawa yan na pinalit natin. At ito naman ang itsura nating sigunyal pagkatapos natin siyang mapalitan ng bagong connecting rod. Siyempre, parinig ko na ang tunog guys, no? Ng bagong connecting rod natin. Goods na goods, walang ingay. At ito naman tunog ng connecting rod natin guys nang hindi natin siya napalitan, no? So, yan po ang ingay ng kanyang crankshaft o connecting rod nung hindi pa natin siya napalitan ng connecting rod. Bagong side bearing, kasi napaka-importante po talaga ang side bearing guys. Kasi kung ibabalik natin, may tendency na masisira ang ating dalawang side bearing nung pinalitan natin siya ng bagong connecting rod. O na ilagyan natin ng oil ang kanyang crankshell guys. Pampadulas yan. Para mabilis ang pagpasok ng ating side bearing. Siyempre, ang side bearing din ay lagyan din natin ng oil ang kanyang mga bulitas, at syempre ang kanyang casing, no. So ito pong crankshaft ng ating Inmax guys ay mabilis ipasok, no. No need na natin gamitan pa ng butin o heating. Kasi napakadali lang po ang pagtanggal ng kanyang crankshaft. So ang pagbalik din is napakadali lang din. Lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang crankcase ay ibalik na natin guys. Tapos lagyan mo natin ng liquid gasket ang kanyang dalawang crankshell para marinig na natin ang pinali na tunog ng ating makina na in-overhaul. Goods na ang ikot ng crankshaft natin guys. Kaya bilisan na natin. Pagkatapos malagyan ng liquid gasket, pwede natin i-assemble ang kanyang dalawang crankshell. Okay. Lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang crankshell ay pwede natin ibalik. At hindi kayo malilito dyan guys kasi may sizes po o haba ang ating mga bolt. Kaya bilisan na natin. Kapag tapos na natin i-assemble ang dalawang crankshell, dapat guys i-check natin ang ikot ng ating crankshaft kung ito ba smooth at hindi ba magaspang, no? Para iwas abirya kung sakali matapos na natin ma-assemble ang kanyang makina. 2 hours later. Lahat ng mga sakit na tinanggal natin na ibalik na, may oil at saka may coolant na rin. At syempre, pindutin natin. Check mo natin yung paandar guys, para ko muna sa inyo tunog nang hindi natin siya nabaklas at napalitan na bagong connecting rod. Pakinggan nyo muna para makumpara natin kung mayroon bang pagbabago o wala. Okay. Let's go!
Kamsat bro, diba? Saga yung tumuga ni. Panas sulod makina manguro ni. Nagalitik mo bro. Ito naman tunog ng makina guys pagkatapos natin siyang mapalitan ng connecting rod. On na natin ang sose at pandarin natin. Takpan mo natin ng air element ang kanyang box kasi medyo may ingay ang kanyang total body. Yan, no? So yun guys, no? Confirm na ang problema ng kanyang motor. Walang iba kundi ang kanyang crank pin. Dalawang side bearing. At siyempre kanyang stick bearing at connecting rod. So yun po ang mga salarin kung bakit nagkaroon siya ng tunog helicopter ang kanyang makina. Siyempre guys, before natin makalimutan natin trabaho, ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-check kung may oil ba na mapasok sa ating cylinder head. So kapag makita nyo ang bolt na yan sa may tabi ng kanyang injector, luwagan nyo pa counterclockwise. You know, kapag may oil na tumagas na yan sa part na yan, so ibig sabihin, ox na ox po ang pagkabit niyo ng oil pump. Kasi kapag walang oil na tumagas dyan, maaari magkaroon kayo ng problema. I-double check nyo ang oil pump to make sure na hindi magkaroon kayo ng aberya sa pag-assemble ng inyong makina. So, patayin na natin ang kanyang motor. So, naman guys, no, sa araw nito, sana sa video ito ay magkaroon ka ng idea at paraan kung paano i-troubleshoot at i-assemble ang kanyang makina at dismantle. Maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shout out sa ating napakasipag na mekaniko at pogi. Ayos.